Hey devs, welcome sa day 3 ng 69 Days of AO. And medyo na sidetrack tayo ngayon. Kasi normally, di ba, tayo pag gumagawa tayo ng mga apps, kapag nagko-code tayo, hindi natin maiiwasan yung error. At yan ang nangyari sa buong day 3 ko. For 2 hours, sinosolve ko tong issue na to. And ngayong day 4 ko lang actually na-solve tong issue na nakuha ko. By the way, kung bago ka sa series na to, hi, I'm Theo. I'm a 10x developer, a multi-awarded hackathon winner, and a Web3 developer. And also, I'm doing this 69 Days of AO, kung saan mag-aaral tayo ng web development pero gumagamit ng blockchain. At kasama na dyan yung paggamit ng AI on AO or AI na nasa blockchain. Pati na rin game development sa blockchain. Lahat yan gagawin natin within 69 days or before the year ends. So tara, pag-usapan na natin yung error na nakuha ko. Diba supposedly, ang gagawin natin for day 3 is i-connect na natin yung smart contract na nagawa natin, which is to dumbify the normal text papunta sa front end. So gagawin na natin siyang full web application. Meron tayong back-end smart contract, meron tayong front-end na naka Next.js. Unfortunately, nung tinatry ko na siya for day 3, nagkaroon ako na itong error na to. Build error. Na kapag tinatry ko siyang i-run locally, lumalabas to. And this error is actually because of this package, Arweave Wallet Kit. Ano ba yung Arweave Wallet Kit? Basically, this allows us to do the connect wallet or mag-sign in to tell our front-end or our web app na ako yung user na nag-i-interact dun sa web app na yon. One example is yung ginawa natin with Better Idea. Remember na nag-connect wallet tayo before we started our new project. So parang ganun lang din. And we need that package kasi para magawa natin yung connect wallet or parang pinaka-sign in natin. So hindi natin siyang pwedeng skip. So ano usually yung pwede natin gawin kapag nakakuha tayo ng gantong mga error? Usually sa packages, what you can do is try out different versions. First, I tried with different versions of Node. Kasi nung in-install ko tong package na to, hinahanapan niya ako ng at least above version 20 na Node.js. So, inuna ko yon. Unfortunately, walang nag-work. Tapos, nag-try ako ng iba't ibang version ng Next.js. Tinry ko yung 14, iba't ibang version ng 14, and then yung 15, tinry ko rin. Wala pa rin nag-work. Tapos, naubos na yung oras ko kasi usually 1 hour lang talaga ina-allot ko for 69 days of AO. Max ko na pag umabot ng 2 hours. So, naubos yung oras ko hanggang sa dumating tayo day 4, which is ngayon. And ang hindi ko pa natatry na paglaruan na version is yung actual package, Arweave Wallet Kit. So, kung titignan kasi natin, ang latest version ng Arweave Wallet Kit sa NPM nila is 1.0.7. Tapos, 17 days ago siya na-publish. So, ginawa ko, tinry ko isa-isa. Pabalik, pababa. Ngayon, I found out na ang gumaganang version sa akin ay 1.0.4. Now, hindi ko talaga nalaman kung anong cause ng issue, pero at least, it's working for me now. So, kapag in-update natin yung version ko, yan, so nakikita mo, gumagamit tayo ng 1.0.7. Kapag in-update ko yan, at gumamit tayo ng 1.0.4, gagana yung web app natin. Try ulit natin. Ayan. Balik tayo sa web app. Gumana na siya. So, ito yung pinakagagawin natin. For day 4, na i-upload ko rin agad pagka-upload netong day 3 para tuloy-tuloy yung learning natin. And don't mind the styling. Wala pa akong styling na ginawa dito. And actually, it's up to you kung gusto nyo pang gawa ng styling. Ang goal lang naman natin for day 4 is to connect back-end with front-end. Yung smart contract with Next.js. So, yun. Things happen talaga and bugs happen. That's part of being a developer. Ang importante lang, wag mong sukuan, tignan mo lahat ng angles kung paano mo isa-solve yung problema. That's part of our job. So yun lang, I'll see you on day 4 on our next video. Again, i-upload ko agad pagka-upload ko na itong day 3. So yun, I'll see you on the next one. Bye!